Isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos na tinangkang tumawid ni dating congressman at puganteng si Zaldico sa Germany mula Czech Republic bago siya mapasa kamay ng mga otoridad. Sa isang Facebook post, sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa Czech Republic para sa posibleng pagpapauwi kay Ko. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Hirit ng Malacanang patunay na ang pagkakaaresto kay Ko napapanagutin ng gobyerno ang mga sangkot sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Limitado ang mga impormasyong ibinibigay ng mga otoridad pagdating sa detalye ng pagkakaaresto kay Ko. Nakikipag-ugnayan na rin ang Newswatch Plus sa Philippine Embassy sa Prague at sa Ministry of Interior ng Czech Republic para humingi ng karagdagang detalye. Pero para sa abogado ni Ko na si Rui Rondain, wala pa siyang natatanggap na impormasyon hinggil sa pagkakaaresto ng kanyang kliyente. Pero ang tanong, gaano kahanda si Pangulong Marcos marinig ang mga sasabihin ng dating mambabatas na una na siyang inakusahan at si dating House Speaker Martin Romualdez bilang mga mastermind ng flood control scandal. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. July 2025 nang umalis si Ko sa bansa para sa isang medical check-up pero hindi na siya bumalik mula nang pumutok ang flood control controversy na ibinulgar ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Sa Setyembre nang mag-resign si Ko sa House of Representatives at sa kalaunan ay naisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan na siya ring nagdeklara kay Ko na isang fugitive from justice. Sa Estados Unidos, huling na-trace ang opisyal na biyahe ni Ko bago siya tuluyang mawala sa radar ng mga otoridad. Naiulat ding namataan si Ko sa Japan. Opisyal na nagtungo ang dating mambabata sa Sweden matapos maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Nitong mga nakalipas na buwan, nagpalipat-lipat daw si Ko sa Spain at Portugal hanggang tuluyan siyang mahuli sa Czech Republic. Tinatayang aabutin pa ng ilang linggo bago mapauwi ang dating mambabatas sa bansa. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus, Malacanang.